Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports na ito. Muling pinagtibay ng People's Television Network at Department of Education o DepEd ang broadcast partnership para sa Palarong Pambansa 2014 sa Santa Cruz, Laguna. Ito'y matapos ang matagumpay na pagsasanib puwersa ng dalawang ahensya ng pamahalaan sa nakalipas na edisyon ng Palarong Pambansa sa Dumaguete City noong isang taon. Ang kabuang detalye ihahatid ni Crisabel De Leon. Muling masasaksihan ng milyong-milyong sports fans ang mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2014 sa Santa Cruz, Laguna. Ito'y matapos ng muling pagtibayin ng People's Television Network at Department of Education o DepEd ang broadcast partnership para sa week-long Sports Fest. Pinamumunuan ni na People's Television Network General Manager Cleo B. Dongaas at Education Assistant Secretary Tony Umali ang pagpirma sa panibagong broadcast agreement sa DepEd Central Office sa Pasig City. May temang Sports is a Way of Life. Layo ng Palarong Pambansa 2014 na gawing malusog ang pangangatawan at kamalayan ng mga kabataang Pilipino. 17 regular sporting disciplines, 4 na demonstration sports at 3 special games ang itatampok sa Laguna Meet. Sports as a way of life, as a theme is really timely dahil gusto natin bigyan ng diin sa ating mga kabataan na ang palakasan ay hindi lamang ito pwede mong sabihin hobby sa iba o sa iba ay parang sa may edad ay diversion para maiba yung kanilang ginagawa. Dapat gawin natin ito bahagi ng ating buhay. Ito'y napakahalaga dahil marami tayong mga disiplina na maaaring matutunan sa sports kung ito'y ating nilalaro. At bukod dyan, kung ating gagawing itong isang bahagi ng ating buhay, mas magiging buo ang ating tinatawag na development bilang tao, physical development at hindi lamang yung intellectual, spiritual or emotional na sinasabi nila dahil ang isang may malusog na katawan ay may malusog na kaisipan. Mahigit 8,000 student athletes mula sa 17 rehiyon ng bansa ang inaasahan na magpapartisipa sa Palarong Pambansa 2014 na opisyal na bubuksan sa Santa Cruz, Laguna sa Mayo 5 at magwawakas sa Mayo 10. Mula dito sa DepEd Central Office sa Pasig City, De Leon, PTV Sports. Sa boxing, nangako si Pinoy champion John Riel Casimero na gagawin ng lahat para mapanatili ang IBF Light Flyweight belt. Makakatapat ng 34-year-old Ormoc City Pride si Colombian challenger Mauricio Fuentes sa boxing card na gaganapin sa Waterfront Hotel sa Cebu City sa Sabado. Narito ang report ni Dennis Principe. Target ni reigning IBF Light Flyweight Champion John Riel Casimero na magkaroon ng Unified Champion sa kanyang dibisyon. Ito ay kung may didepensa niya ang kanyang titulo laban kay Mauricio Fuentes ng Colombia ngayong Sabado sa Waterfront Hotel sa Cebu. Nakikita umano ni Casimero na ito ang pinakamadaling daan para lubusin siyang makilala sa boxing. Taong 2012 na makuha ni Casimero ang IBF belt sa Argentina, ngunit simula noon ay hindi pa niya nalalan sa pampagkilala ng karamihan sa mga boxing fans. Sa katunayan ay muntik nang hindi maganap ang kanyang title defense sa Cebu dahil halos walang sponsors at TV networks ang handang magpalabas ng kanyang laban. Sang-ayon naman si former 2-division world champion Dodi Boy Peñalosa na ang hangarin ng Casimero na maging undisputed champion ang magiging daan nito ang paghanga ng Filipino fight fans. Oo, siyempre, pag magkaroon siya ng isa pang belt, siyempre, marami ng mga nakikakilala sa kanya. Lalo na kung impressive yung panalo niya, sigurado. Hindi natin alam, baka makukuha niya, okay na karangalan din natin. Ito naman ang ika-4 na title defense ni Casimero ng prestihiyosong IBF belt, ang parehong world title ng unang napanalunan ni Peñalosa. Huling naidepensa ni Casimero ang titulo noong October 2013 kung saan kanyang pinatumba sa 11th round na si Mexican Felipe Salguero. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Anselubon para sa Good Morning Boss.